Huwag mo akong tawaging Mama Maggie. Pagkatapos ng ginawa mo may kapal ka pa ng mukhang umuwi rito sa araw ng piyesta at magdala ng kahon. Mama, ano po bang sinasabi ninyo? Nagpadala po ako ng pera para sa gamot ninyo noong 1 buwan. Tapos ngayon, pera galing sa pandudumi mo sa pangalan ng pamilya namin. Akala mo ba mabibili mo ang dangal ng mga Almeda? Gamit ang katas ng kalandian mo sa Hong Kong? Hindi po totoo yan. Nagtrabaho po ako ng marangal. Para sa mga bata ito para kay Rafael. Marangal? Sige, ipaliwanag mo sa lahat ng nandito kung bakit ibang lalaki ang nakayakap sa iyo sa video na ito. Habang ang anak kong si Rafael ay nagpapakahirap na intindihin ka, nanlamig ang buong katawan ni Maggie. Parang umatras ang dugo mula sa kanyang mukha pababa sa kanyang talampakan. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at putol-putol habang ang paningin niya ay nanlalabo. Mahigpit siyang napakapit sa laylayan ng kanyang lumang blusa, pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa halip na matinding galit, isang malamig na kawalan ang bumalot sa kanyang dibdib. Ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng itinuring niyang tunay na ina, at pinadalhan niya ng bawat sentimong kinita mula sa paglilinis ng mga bahay sa ibang bansa, ay nakatingin ngayon sa kanya ng may matinding pandidiri. Sa likuran ni Doña Estrella ang malaking screen na dapat sana ay gagamitin para sa paligsahan ng piyesta sa tapat ng simbahan, ay nagpapalabas ng isang malabong video. Nakita ng buong barangay ang isang babaeng nakatalikod kahawig na kahawig ni Maggie na nakikisama sa isang dayuhan. Isang malinaw na panlilinlang, isang walang awang pag-edit upang sirain ang kanyang pagkatao nang walang kalaban-laban. Ang mga kapitbahay na dati ay ngumingiti sa kanya nang may paghanga dahil sa kanyang mga sakripisyo ay nagbubulungan na ngayon at tinatakpan ang kanilang mga bibig. Naririnig niya ang mga panghuhusga na parang matutulis na kutsilyong isinasaksak sa kanyang likuran. Lumapit si Doña Estrella, suot ang kanyang paboritong perlas na mismong si Maggie ang bumili at ang kanyang mamahaling kasuotan. Ang kanyang boses ay kalmado, tila ba nagmamalasakit at nabibigatan, ngunit ang bawat salita ay may nakakalasong talim. Ipinaliwanag ng matanda sa harap ng madla na ginagawa lamang niya ito para maprotektahan ang kinabukasan ng kanyang mga apo at ang karangalan ng pamilya. Hindi raw sila nagtatanim ng galit. Kung nais daw ni Maggie na malinis ang kanyang pangalan at mapatawad sa bahay na ito, kailangan niyang lumuhod at magmano sa harapan ng lahat bilang tanda ng pagsisisi, pagsuko at pag-amin sa kanyang kasalanan. Iginala ni Maggie ang kanyang luhaang mga mata upang hanapin ang kanyang asawa. Nakatayo si Rafael ilang hakbang sa likuran ng kanyang ina, nakayuko at walang balak na magsalita. Ang lalaking sumumpa sa harap ng altar na ipagtatanggol siya ang lalaking umiyak at nangakong aalagaan ang kanilang mga anak, habang siya ay nagpapakakuba sa Hong Kong, ay nakatayo lamang doon na parang tuod. Wala siyang ginawa upang ipagtanggol ang asawang nagdadalang tao para sa kanilang susunod na supling. Ngunit ang tunay na nagpadurog sa puso ni Maggie ay hindi ang pananahimik ni Rafael, kundi ang presensya ng isang 14 anyos na binatilyo sa tabi nito. Si Junjun ang kanyang panganay na anak. Ang dahilan kung bakit siya nagtiis ng gutom at pangungulila sa ibayong dagat. Tumingin si Junjun sa kanya at sa mga mata ng sarili niyang anak, nakita niya ang isang matinding pagkasuklam. Umiling ang bata, dahan-dahang umatras at tuluyang tumalikod palayo sa kanya. Bumigay ang lakas ni Maggie. Binitawan ng kanyang nanginginig na mga kamay ang mabigat na kahon ng pasalubong. Bumagsak ito sa sementadong kalsada at lumikha ng isang malakas na tunog na umaling-aungaw sa buong plaza. Bumuka ang gilid ng kahon at mula roon ay gumulong palabas ang isang maliit na laruang sasakyan. Isang murang laruan na pinag-ipunan niya mula sa kanyang barya-baryang allowance para sana iabot kay Junjun. Nakatingin lamang siya rito habang dahan-dahan itong huminto malapit sa mamahaling sapatos ni Doña Estrella. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi siya papayag na angkinin ang isang kasalanang hindi niya ginawa. Mayroon siyang patunay, ang kanyang telepono. Nandoon ang mga mensahe, ang totoong nangyari, ang pag-uusap nila ni Rafael tungkol sa anak sa kanyang sinapupunan at ang mga pangakong tinatalikuran nito ngayon. Nanginginig na inabot niya ang kanyang lumang bag upang kunin ang nag-iisang sandata laban sa mga kasinungalingang ito. Ngunit nang maipasok niya ang kanyang kamay, nanlamig ang buong sistema niya. Ang zipper ng bag ay nakabukas na. Sinalat ng kanyang mga daliri, ang bawat sulok umaasang nagkakamali lamang siya. Wala
Walang telepono. Tumingala si Maggie nakipagtitigan sa mapanuyang ngiti ni Doña Estrella na ngayoy nag-aabang sa kanyang pagluhod habang unti-unting nilalamon ng isang nakakakilabot na katotohanan ang kanyang diwa. Isang malamig na hangin ang umihip nag-iwan ng nakakabinging pakiramdam ng kawalan sa loob ng kanyang bag. Ang malamig na pakiramdam ng kawalan sa loob ng kanyang bag ay tila unti-unting kumalat sa buong katawan ni Maggie. Paulit-ulit niyang kinapa ang kailaliman ng telang lalagyan binabaliktad, ang mga lumang resibo, at ilang barya umaasang nagkakamali lamang ang kanyang mga daliri. Ngunit ang katotohanan ay pilit na sumampal sa kanya, nawawala ang nag-iisang bagay na magpapatunay ng kanyang inosensya. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang pag-asa, ay ang pabigla-biglang pagbuhos ng ulan, hinuhugasan ang maalikabok na kalsada ng plaza, ngunit hindi ang mansyang ipinahid sa kanyang pangalan. Nagsipagtakbuhan ang mga tao upang sumilong iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang gumuguhong mundo. Sa gitna ng paglamlam ng paligid na hagip ng kanyang nanlalabong paningin, ang isang pamilyar na bulto na nagmamadaling lumayo papunta sa madilim na eskinita. Si Caridad. Ang pinsan niyang itinuring na niyang nakababatang kapatid at ang tanging taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang bag bago magsimula ang magulong komosyon sa simbahan. Tumakbo si Maggie hindi alintana ang bigat ng kanyang tiyan at ang pamamanhid ng kanyang mga binti hanggang sa maabutan at mahawakan niya ang braso ng pinsan sa silong ng isang nakasarang tindahan. Ate, bitawan mo ako. Umiiyak na pakiusap ni Caridad, pilit na binabuy ang kanyang braso habang hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Maggie. Nasaan ang telepono ko, Cari? Ikaw lang ang may hawak ng bag ko buong hapon. Nanginginig na tanong ni Maggie, ang kanyang boses ay basag at nagmamakaawa, umaasang may maayos na paliwanag ang lahat ng ito. Bumuhos ang masaganang luha mula sa mga mata ni Caridad. Kusang napaluhod ang nakababatang pinsan sa basang semento, pilit na iniiwas ang kanyang muka sa matinding kahihiyan. Patawarin mo ako, Ate Maggie. Wala akong choice, pag-akawa. Humihikbing pag-amin nito habang nakakapit sa laylayan ng palda ni Maggie. Kinuha ni Doña Estrella ang cellphone mo. Binantaan niya ako. Ipapakulong daw niya si nanay kapag hindi namin nabayaran agad yung inutang namin para sa operasyon niya sa puso noong 1 taon. Hawak niya ang mga papeles, ate. Ayokong mamatay si nanay sa loob ng kulungan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Maggie. Ang mga salitang iyon ay mas matalim pa kaysa sa pampublikong panghihiya ni Doña Estrella kanina. Ang pagtataksil ng sariling kadugo ng taong inaruga at tinulungan niya gamit ang sariling pawis sa ibang bansa ay nagdulot ng sugat na hindi kayang paghilumin ng kahit anong paliwanag. Ginamit ng matandang Almeda ang kahirapan at desperasyon ng kanyang pamilya upang tuluyan siyang alisan ng sandata. Nanginginig na dinukot ni Caridad mula sa kanyang bulsa ang isang mumurahing keychain, isang maliit na replika ng cable car mula sa Hong Kong na ibinigay sana ni Maggie sa kanya bilang pasalubong. Dahan-dahan niya itong inilapag sa basang palad ng kanyang pinsan. Hindi ko deserve to, ating bulong ni Caridad bago tuluyang tumayo at tumakbo palayo sa gitna ng malakas na ulan. Iniiwan si Maggie na nakatitig sa munting bakal na sumisimbolo sa mga nasirang pangarap at binaliwalang pagtitiwala. Mula sa di kalayuan, lumapit ang isang katiwala ng mga Almeda na may hawak na malaking payong. Sa halip na tulungan siyang sumilong, itinulak lamang nito ang lumang maleta ni Maggie sa kanyang paanan, kasama ang isang malamig na mensahe mula kay Doña Estrella. Wala na raw siyang mukhang maihaharap pa, at dahil wala siyang patunay na maglilinis sa kanyang pangalan, mas mabuting lisanin na niya ang baryo kung ayaw niyang lalo pang mapahiya ang kanyang mga anak. Napaisip si Maggie sa gitna ng kanyang pagluha. Bakit ganoon na lamang kadesperado si Doña Estrella na makuha ang telepono niya? Ano pa ba ang nakita ng matanda sa mga mensahe roon? Nalabis nitong kinatatakutan, kaya umabot sa puntong kailangan nitong manakot ng kapwa para lamang manakaw ang kanyang ebidensya. Basang-basa at pinanghihinaan ng loob, maingat na naupo si Maggie sa gilid ng madilim na kalsada, mahigpit na yakap ang kanyang maleta at ang kanyang sinapupunan upang bigyan ng kahit kaunting init ang sanggol sa kanyang tiyan. Nagsimula ng manginig ang kanyang mga labi sa lamig at matinding pagod. Handa na sana siyang sumuko sa dilim ng gabi nang biglang lumiwanag ang kanyang harapan dahil sa dalawang malakas na ilaw. Isang itim na kotse ang huminto ng dahan-dahan sa kanyang harapan.
Bumaba ang bintana nito at isang pamilyar na anino ang nag-aabang sa loob. Ang tanging namayani sa katahimikan ng gabi ay ang paulit-ulit na pagugong ng makina ng kotse naghihintay sa kanyang susunod na hakbang. Ang patuloy na pag-ugong ng makina ng kotse ay tila bumabasag sa katahimikan ng gabi, naghihintay ng kanyang desisyon. Bumukas ang pinto ng sasakyan at mula sa loob ay nag-alok ng kamay ang lalaking dahilan ng kanyang labis na pagluha, si Rafael. Sa pagkakataong iyon, isang munting kandila ng pag-asa ang muling umilaw sa puso ni Maggie. Baka naman naipit lamang ang kanyang asawa. Baka susunduin siya nito upang itakas mula sa kalupitan ng kanyang biyenan. Sumakay siya ng walang imik basang-basa at pilit na pinapakalma ang nanginginig na katawan. Dinala siya nito hindi sa isang ligtas na tahanan, kundi sa isang tagong motel sa labas ng bayan. Amoy amag at kalungkutan ang loob ng maliit na kwarto, isang malinaw na larawan kung paano siya ituring ngayon ng pamilya Almeda, isang dumi na kailangang itago sa dilim. Maggie, intindihin mo naman ako, malambing, ngunit mapanlinlang na simula ni Rafael, pagkasara ng pinto. Dahan-dahan nitong inabot at hinawakan ang malaking tiyan ni Maggie. Alam mo namang mahal ko kayo ng bata pero masyadong matigas si Mama. Hindi siya papayag na malaman ng mga tao na akin yan, lalo na't galing ka sa labas at may mga kumakalat na balita. Bumilis ang tibok ng puso ni Maggie. Nais niyang sumigaw na gawa-gawa lamang ang balitang iyon, ngunit pinigilan siya ng asawa bago pa siya makapagsalita. Dumukot si Rafael mula sa loob ng kanyang mamahaling coat at inilapag ang isang tseke sa ibabaw ng maruming kama. May malaking halaga rito, sapat na para makaalis ka. Pumunta ka ng Macau. Doon mo ipanganak ang bata, Maggie. Magtago muna kayo. Ako ang bahala sa lahat, bibisitahin ko kayo tuwing may business trip ako. Magiging maayos tayo, magkakaroon tayo ng buhay na walang nakikialam, basta manatili ka lang sa tahimik. Tila sinampal si Maggie ng isang nagbabagang bakal. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng lalaking pinakasalan niya ay hindi alok ng kaligtasan, kundi isang sumpa. Nais nitong bilhin ang kanyang katahimikan. Nais siyang gawing kabit isang nakatagong pangalawang pamilya sa ibang bansa, habang ang asawa niya ay nananatiling malinis at kagalang-galang sa paningin ng lipunan. Ang kanyang pag-asa ay mabilis na napalitan ng matinding pandidiri. Asawa mo ako, Rafael? Basag. Ngunit madiin na sagot ni Maggie, pilit na inilalayo ang kanyang sarili mula sa hawak nito. Karapatan ng anak natin na makilala ng walang itinatago. Bakit kailangan kong magtago na parang ako ang gumawa ng kasalanan? Ipagtanggol mo naman ako. Nawala ang pagiging maamo sa mukha ng lalaki. Unti-unting lumabas ang tunay nitong anyo, matigas makasarili at sukdulang duwag. Tinitigan siya nito ng malamig. Huwag kang magmamatigas ngayon, Maggie. Wala kang kalaban-laban kay Mama. Wala kang ebidensya, wala kang kakampi. At tatandaan mo kapag pinilit mong lumaban at sinira mo ang pangalan ko. Sinisiguro ko sa iyo hindi mo na uli mahahawakan o makikita man lang si Junjun. Pipiliin mo ba ang sanggol na yan kapalit ng panganay mo? Ginamit nito ang pinakamahinang punto ng isang ina. Ginawang sandata ang sarili niyang anak para ipitin siya sa sulok. Ibababa sana ni Maggie ang kanyang tingin upang hayaang tumulo ang kanyang mga luha, ngunit nahagip ng kanyang paningin ang makintab na sapatos na balat ni Rafael. Walang bahid ng putik, walang kahit anong dumi, perpektong-perpekto sa ilalim ng dim light ng motel. Isang malaking kabaligtaran sa kanyang basang-basang blusa at putikang mga paa. Sa panlabas mukhang kagalang-galang ang kanyang asawa, ngunit sa loob, isa itong nabubulok na kaluluwa na nagtatago sa laylayan ng kapangyarihan ng sariling ina. Mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang bagong tapang ang umusbong. Pinahid ni Maggie ang kanyang luha at tinitigan ng diretso ang asawa. Hindi mabibili ng tseke mo ang dangal ko. Malamig na wika ni Maggie, ang boses ay hindi na nanginginig. At lalong hindi ko isusuko ang mga anak ko sa isang duwag na katulad mo. Habang nakatingin sa gulat at galit na rumihistro sa mga mata ni Rafael, isang katanungan ang naglaro sa isip ni Maggie. Bakit labis ang takot nitong malaman ng publiko ang totoo? Bakit kailangan nitong gumastos ng milyones? Mapalayo lamang siya kung kaya naman nitong ipagtanggol ang sariling dugo at laman. Mayroon pa ba itong mas malaking sikreto na pilit ibinabaon kasama niya? Namula sa galit si Rafael dahil sa unang pagkakataon ay hindi umubra ang kanyang pananakot at pagpapaawa. Mabilis itong tumalikod at naglakad palabas,
hindi na muling lumingon pa. Ang malakas na kalabog ng pagsara ng pinto ay yumanig sa manipis na pader ng motel. Kasabay ng pagyanig na iyon ay ang biglaang pagkawala ng kuryente sa buong gusali. Naiwan si Maggie na nakatayo sa kabuuang kadiliman, mahigpit na yakap ang kanyang tiyan nag-iisa, ngunit handa na sa parating na giyera. Tila naririnig pa rin ni Maggie ang malakas na kalabog ng pinto mula sa inabandonan niyang motel kagabi, subalit ngayon ay pinalitan na ito ng ingay ng mga nagmamadaling tao sa loob ng isang maliit na sangay ng ahensya para sa mga OFW. Basang-basa pa rin ang laylayan ng kanyang damit at hapong-hapo ang kanyang katawan, buhat sa walang tulog na paglalakad pabalik sa bayan. Paulit-ulit siyang nakipagsiksikan sa hilera ng mga nagrereklamong manggagawa, nagmamakaawang pakinggan ang kanyang kaso tungkol sa sapilitang pagkuha ng kanyang mga gamit at patunay. Ngunit tanging malamig na iling at paghingi ng karagdagang papeles ang isinagot ng mga pagod na kawani. Sa paningin nila, isa lamang siyang karaniwang numero sa mahabang pila ng mga bigong pangarap. Nang hina ang mga tuhod ni Maggie, umatras siya patungo sa isang madilim na sulok ng pasilyo na upo sa malamig na semento at doon ay tahimik na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Wala siyang pera, wala siyang kakampi, at unti-unti nang nauubos ang kanyang lakas para sa sanggol na dinadala niya. Sa gitna ng kanyang tahimik na paghikbi, isang pares ng malinis na sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Hindi ito makintab at mapagmataas tulad ng kay Rafael, kundi simpleng sapatos na bakas ang mahabang paglalakad upang tumulong sa iba. Nag-angat ng tingin si Maggie at nakita ang isang lalaking nasa edad 40, may maamong mukha at mga matang nagtataglay ng malalim na pangunawa. Si Attorney Gabriel. Hindi ito nagtanong ng kung ano-ano o nagpakita ng nakakapasong awa. Sa halip dahan-dahan itong yumuko. Kumuha ng isang malinis at plansadong panyo mula sa kanyang bulsa at tahimik na inabot ito sa kanya. Hindi pinilit ni Gabriel na magsalita ang ginang. Nanatili lamang siyang nakatayo roon, naghihintay ng may buong paggalang hanggang sa kusa itong tumahan. Para kay Maggie, ang simpleng espasyong ibinigay ng estrangherong ito ay ang unang marahan na haplos ng kalinga na naramdaman niya mula nang siya ay umuwi. Inalalayan siya ni Gabriel patungo sa isang maliit at maayos na opisina sa dulo ng pasilyo. Binigyan siya nito ng mainit na kape na nagpabalik ng kaunting sigla sa kanyang nanlalamig na kalamnan. Habang ikinukwento ni Maggie ang kalupitan ni Doña Estrella, ang pagtataksil ni Caridad at ang kaduwagan ni Rafael, tahimik lamang na nakikinig ang abogado, maingat na inililista ang bawat detalye sa kanyang isipan. Sa gitna ng pag-uusap, na hagip ng mga mata ni Maggie ang isang lumang litrato sa ibabaw ng mesa ni Gabriel. Isang magandang babae na may matamis na ngiti, ngunit may bakas ng matinding kalungkutan sa mga mata. Sino ang babaeng ito? At bakit tila may itinatagong sugat din ang abogadong nag-aalok sa kanya ng kaligtasan? Hindi ka biktima rito, Maggie. Pambabasag ni Gabriel sa katahimikan ang kanyang boses ay kalmado ngunit punong-puno ng paninindigan. Isa kang ina na ginawa ng kawalang hiyaan ng mga taong nag-akala na wala kang laban. Pero sa mata ng batas may karapatan ka. Hindi natin hahayaang apakan nila ang pagkatao mo ng walang kapalit na hustisya. Kailangan mong tumayo hindi lang para sa sarili mo kundi para sa dalawang anak na pilit nilang inilalayo sa iyo. Tila nagising ang natutulog na diwa ni Maggie dahil sa mga salitang iyon. Mayroon pang pag-asa, mayroon pang kakampi. Ngunit paano niya lalabanan ng isang makapangyarihang pamilya kung ang mismong telepono na naglalaman ng pangako ni Rafael at mga mensahe ng pananakot ay nasa kamay na ni Doña Estrella? Nakita ni Gabriel ang pag-aalangan sa mukha ng babae. Sumandal ang abogado sa kanyang silya, nag-isip ng malalim at seryosong tumitig sa kanya. Bago nila nakuha ang telepono mo, panimula ni Gabriel. Pinipili ang bawat salita upang magbigay ng linaw. Nag-set up ka ba ng online account? Mayroon ka bang backup sa cloud ng teleponong iyon? Biglang nanlaki ang mga mata ni Maggie nang may rumihistrong alaala sa kanyang isipan, habang ang huling salita ni Gabriel ay nag-iwan ng isang malakas na alingaw sa loob ng tahimik na silid. Ang salitang cloud ay tila naging isang susi na nagbukas ng isang nakasarang pinto sa isipan ni Maggie. Naalala niya ang mga huling araw bago siya umalis patungong Hong Kong. Tinulungan siya ng kanyang matalik na kaibigang si Dory, isang mahusay na IT technician, na mag-ayos ng online backup para raw hindi mabura ang mga litrato ng kanyang mga anak kahit mawala pa ang kanyang telepono.
Mabilis niyang ipinaliwanag ang naisip kay Gabriel at nang walang anumang pag-aatubili inialok ng abogado ang kanyang sasakyan upang tahakin ang madilim na kalsada papunta sa maliit na paggawaan ni Dory sa kabilang bayan. Pagdating nila sa talyer na puno ng mga sirang bahagi ng computer at nakakalat na kable gulat na sinalubong ni Dory si Maggie. Ang ngiti nito ay mabilis na napalitan ng pag-aalala nang makita ang basang-basa at hapong kalagayan ng kaibigan. Nang malaman ni Dory ang kalupitang sinapit ni Maggie sa kamay ng mga Almeda, hindi na ito nag-aksaya ng panahon. Mabilis itong naupo sa harap ng kanyang malaking monitor at nagsimulang mag-type upang mabawi ang access sa account. Inabot sila ng kalagitnaan ng gabi. Ang malamig na simoy ng hangin ay malayang pumapasok mula sa awang ng bintana. Unti-unting hinihila ang mabigat na katawan ni Maggie pababa. Sa kabila ng pilit niyang paggising bumagsak ang kanyang mga talukap, habang nakaupo sa isang lumang sofa sa gilid ng silid. Bago pa man tuluyang maglayag ang kanyang diwa sa kalaliman ng antok, naramdaman niya ang marahang pagdampi ng isang malambot at mainit na tela sa kanyang mga nanginginig na balikat. Tahimik na ibinalot ni Gabriel ang sariling jacket upang protektahan siya mula sa lamig ng gabi. Nang magising si Maggie makalipas ang ilang oras, ang unang sumalubong sa kanyang pakiramdam ay ang banayad at malinis na amoy ng pabango mula sa jacket na nakayakap sa kanya. Napatingin siya kay Gabriel na nakasandal sa pader mula sa di kalayuan, gising na gising at matiyagang nagbabantay upang walang sinuman ang makapanakit sa kanya. Sa pagkakataong iyon, isang hindi pamilyar na init ng kapanatagan ang bumalot sa kanyang puso. Ito ang unang beses na may nag-alaga sa kanya nang walang hinihinging kapalit isang tahimik na paggalang na nagpabura sa matagal na niyang nararamdamang takot at pangungulila. Ang payapang sandaling iyon ay naputol ng masiglang lumingon si Dory. Ate Mag's attorney Gabriel, wherein nakuha na natin lahat ng laman. Halos matisod si Maggie sa pagmamadaling lumapit sa harap ng monitor. Bumuhos ang kanyang luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding kagalakan. Nakita niya ang mga digital na kopya ng resibo, ang mga bank transfer, na nagpapatunay na pera niya ang ginamit upang isalba ang bahay at gamot ng matandang Almeda, at ang pinakamahalaga sa lahat ang mga text message at voice recording ng asawa. Nariyan ang patunay na binayaran ni Rafael ang pinsan niyang si Caridad, at malinaw ang pag-amin nito sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit habang maingat na sinusuri ni Gabriel ang mga dokumento, may napansin itong isang kaduda-dudang transaksyon. Maggie, tingnan mo ito, turo ng abogado sa screen. May isang napakalaking halaga ng pera na inilipat mula sa joint account nila ni Rafael patungo sa isang hindi kilalang offshore account. Nangyari ang transaksyon ilang araw lamang bago inilabas ni Doña Estrella ang peking video. Para saan ang malaking perang ito at bakit ito palihim na inilalabas ng kanyang asawa palabas ng bansa upang masiguro ang bigat ng kanilang ebidensya, piniling pakinggan ni Gabriel ang huling voice recording kung saan malinaw na nangangako si Rafael kay Maggie bago ito umalis. Habang pinapakinggan nila ang malambing, ngunit kasinungalingang boses ng lalaki, biglang kumunot ang noo ng abogado. Wait, pause mo dyan, Dory. Seryosong utos ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanliit sa matinding pagdududa. I-play mo ulit yung huling 5 segundo, pero taasan mo ang volume sa background. Pinaunlakan ni Dory ang kahilingan. Sa pag-ulit ng recording, malinaw nilang narinig na sa likod ng mga matatamis na pangako ni Rafael, may isang mahina, ngunit nag-uutos na boses ng ibang tao. May ibang kasama sa kwarto si Rafael. Nang pilitin siya nitong pumunta sa Macau, isang presensya na nag-iwan ng kakaibang boses sa recording na iyon, tila nagdidikta sa bawat kasinungalingang dapat bitawan ng kanyang asawa. Ang kakaibang boses na narinig nila sa recording ay naghatid ng malamig na kilabot sa loob ng tahimik na talyer. Nagkatinginan sina Gabriel at Maggie. Napagtanto nilang hindi lamang ito simpleng kaso ng pagtataksil ng isang duwag na asawa, kundi isang planadong pagpapabagsak na posibleng pinamumunuan ng ibang taong nagkukubli sa dilim. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob ang tuklas na ito, ay tila nagsilbing apoy na lalong nagpatibay sa determinasyon ni Maggie. Sa tulong at patnubay ni Gabriel, maingat nilang inayos ang bawat digital na kopya ng resibo, mga mensahe ng pananakot, at ang mga bank statement. Inihanda nila ang lahat ng ito bilang matibay na sandata para sa nakatakdang formal na pagdinig sa opisina ng Department of Labor and Employment.
Sa mga sandaling iyon, hindi na siya ang kaawa-awang babaeng nakaluhod at umiiyak sa gitna ng piyesta. Unti-unti siyang nagbabagong anyo bilang isang inang mandirigma na handang bawiin ang kanyang ninakaw na dangal gamit ang katotohanan. Makalipas ang ilang araw habang papalapit ang araw ng pagdinig, hindi kinaya ni Maggie ang matinding pangungulila. Hinihila ng kanyang puso ang kanyang mga paa pabalik sa Ilocos upang masilayan man lang ang kanyang panganay. Lihim siyang nagtungo sa labas ng eskwelahan ni Junjun at hindi siya pinabayaan ni Gabriel na mag-isang harapin ang panganib na ito. Mula sa likod ng isang malaking puno malapit sa tarangkahan, pinanood ni Maggie ang isang maliit na programa kung saan binibigyan ng parangal ang kanyang anak. Ngunit ang panandaliang kagalakan ay mabilis na hinaluan ng matinding pait. Nakatayo sa tabi ni Junjun, si Doña Estrella nakangiti at nagkukunwaring pinakamapagmahal na lola sa harap ng ibang mga magulang. Nakita ni Maggie kung paano bumulong ang matanda sa tainga ng bata at kung paano unti-unting nawala ang kislap sa mga mata ni Junjun. Tila ba patuloy nitong nilalason ang isipan ng walang muwang niyang anak at itinatanim ang galit laban sa kanya. Halos humakbang na si Maggie palabas sa kanyang pinagtataguan upang sumugod yakapin ang anak at ilayo ito sa mapanlinlang na matanda. Ngunit bago pa man niya maikilos ang kanyang mabibigat na paa, naramdaman niya ang mainit at mahigpit na pagkakahawak ni Gabriel sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi ito isang mapangahas na hawak, kundi isang tahimik na angkla upang hindi siya tangayin ng kanyang emosyon. Tumingin si Gabriel sa kanya at sa pamamagitan ng kanyang maamong mga mata ay ipinarating nitong hindi pa ito ang tamang panahon para lumaban ng walang laban. Kailangan nilang manalo sa tamang lugar sa harap ng batas. Humugot ng malalim na hininga si Maggie. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinunasan ng nag-aalpas na luha kumukuha ng lakas at kapanatagan mula sa pananatili ng lalaki sa kanyang tabi. Bago sila tuluyang umalis palayo sa eskwelahan, dumaan si Maggie sa isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Bumili siya ng isang mumurahing tansong medalya na may nakasulat na papuri. Tahimik niya itong ipinasok sa loob ng kanyang lumang pitaka, isang palihim na pagbati at patunay ng pagmamalaki ng isang ina na pinagkaitan ng karapatang mayakap ang sariling anak sa araw ng tagumpay nito. Pagsapit ng gabi, habang nag-aayos sila ng mga dokumento sa isang ligtas na silid na inilaan ni Gabriel, biglang nag-ilaw ang screen ng bagong telepono ni Maggie. Isang hindi rehistradong numero ang paulit-ulit na tumatawag. Nagtaka si Gabriel dahil silang dalawa lamang ang nakakaalam ng numerong iyon. Nang nanginginig na sagutin ni Maggie ang tawag, halos magtayuan ang kanyang mga balahibo sa malamig na tinig na narinig mula sa kabilang linya. "Magaling, Maggie. Akala mo ba hindi ko malalaman na naghain ka ng kaso sa Dole?" Ang bungad ng mapagmataas na boses mula sa kabilang linya. Malinaw na mayroong espiya sa loob ng ahensya na mabilis na nag-leak ng impormasyon kay Doña Estrella. Bago pa man makasagot si Maggie, umalingaw-ngaw ang isang nanunuya at puno ng kamandag na pahayag ng matanda, gumagamit muli ng kapangyarihan upang mangilalim. "Akala mo ba kaya ng isang hamak na abogado na pabagsakin ang mga Almeda? Subukan mong ituloy ang hearing na iyan, Maggie, at sisiguraduhin kong sa akin mismo. Manggagaling ang huling salita na wawasak sa pag-iisip ng anak mo." Kasunod nito ay ang nakakakilabot na tawa ni Estrella na tila sumuot sa mga buto ni Maggie. Bago tuluyang naputol ang tawag, iniiwan silang balot ng panibagong banta sa gabi ng kanilang paghahanda. Ang nakakakilabot na tawa ni Doña Estrella mula sa kabilang linya kagabi ay tila dala-dala pa rin ni Maggie hanggang sa pagpasok nila sa malamig na silid ng Department of Labor and Employment. Ang formal na kwarto na dapat sana ay nagsisilbing kanlungan ng katotohanan ay naging isang malaking entablado para sa panibagong palabas ng mga Almeda. Nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa ang kanyang biyenan at si Rafael, parehong bihis na bihis at nag-uumapaw sa huwad na kagalang-galangan. Nagsimula ang pagdinig at hindi nag-aksaya ng panahon si Doña Estrella upang angkinin ang papel ng isang pinagkaitan at nagdurusang ina. Ang kanyang boses ay malambot, nanginginig at puno ng peking hinagpis na madaling kumuha sa simpatiya ng mga tagapamagitan. Hindi po madali sa isang ina na makita ang pamilya ng kanyang anak na unti-unting nawawasak, pagsisimula ni Estrella habang dahan-dahang napapailing. "Tinanggap namin si Maggie ng buong puso, kahit wala siyang maipagmalaking yaman. Tinuring ko siyang tunay na anak. Pero ano ang iginanti niya sa amin?
Iniwan niya ang kanyang lumalaking anak para magpakasarap sa ibang bansa. Ginamit niya ang pera ng pamilya namin para makarating ng Hong Kong tapos ngayon, ibabalita na lang sa amin na may kinakasama na siyang ibang lalaki roon habang buntis. Napapikit si Maggie sa sobrang diin ng mga kasinungalingang binibitawan ng matanda. Binaliktad nito ang lahat. Siya ang nagpadala ng pera pambayad sa utang at gamot ng pamilya, ngunit ngayon pinalalabas nitong siya ang linta na sumipsip sa yaman ng mga Almeda. Sumunod na nagsalita si Rafael, pinapanatili ang mukha ng isang asawang labis na nasaktan at pinagtaksilan. Ginawa ko po ang lahat para sa kanya. Nagpakumbaba ako, nagtrabaho ako ng maigi para may maipadala sa kanya pero hindi pa pala sapat iyon. Wala po siyang inisip kundi ang sarili niya. Maawa naman po kayo sa anak namin na ngayon ay hiyang-hiya sa ginawa ng sarili niyang ina. Nakita ni Maggie kung paano tumango ang mga opisyales ng ahensya nang may halong pag-awa sa mga Almeda. Maliwanag na nadadala sila sa impluwensya sa pananalita at marahil ay sa mga lihim na koneksyon ng pamilya. Ang paboritismo ay lumulutang sa bawat pagtingin at pag-alok nila ng baso ng tubig sa nagdadalamhating matanda habang si Maggie ay nanatiling nakaupo sa sulok, binabaliwala na parang isang hamak na kriminal. Nanginginig ang mga kamay ni Maggie sa matinding galit at udyok na sumigaw upang pabulaanan ng lahat. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga palad sa laylayan ng kanyang lumang damit, pinipigilan ang sariling magwala. Naramdaman niya ang marahang pagtapik ni Gabriel sa kanyang braso, isang tahimik na paalala na ang tunay na lakas ay wala sa ingay kundi sa pagpipigil bago ang tamang pagkakataon ng pag-atake. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, kumuha si Doña Estrella ng isang mamahaling panyong seda mula sa kanyang bag. Maingat niyang pinunasan ang mga peking luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit sa parehong pagkakataon na nakatakip ang panyo sa kanyang mukha, mabilis at palihim siyang sumulyap sa kanyang gintong Rolex na relos. Isang malit ngunit malinaw na galaw ng pagkainip. Para kay Estrella ang pagdurusa ni Maggie ay isa lamang abalang kailangan niyang tapusin bago ang kanyang susunod na appointment. Ang tahimik na pagyayabang na ito ay lalong nagpakulo sa dugo ni Maggie. Habang nagpapatuloy ang kasinungalingan, bumukas ng bahagya ang mabigat na pintuan sa likurang bahagi ng silid. Isang pamilyar na figura ang palihim na pumasok at yumuko sa isang madilim na sulok. Halatang nanginginig sa takot at hiya. Si Caridad. Ano ang ginagawa ng kanyang pinsan dito? Dinala ba ito ni Estrella bilang karagdagang saksi upang tuluyan siyang ibaon sa putik? O may iba pang dahilan ang kanyang biglaang pagsipot? Tinikhim ng punong tagapamagitan ng kanyang lalamunan upang makuha ang atensyon ng lahat. Ang kanyang paningin ay nakatuon kay Maggie, may halong paghusga at pagmamaliit. Inislide niya ang isang makapal na brown envelope patawid sa ibabaw ng mesa, patungo sa harapan ni Maggie. Mrs. Malinaw po ang mga sinasabi ng kabilang panig at nakikita naman nating ayaw na nilang palakihin ang gulo. May kalakip na tseke ang dokumentong ito. Tanggapin niyo na lang po ang settlement money para pambayad sa abala. Huwag niyo na pong pahirapan ang pamilya niyo at ang sarili niyo. Kapalit nito ay ang formal ninyong paglayo sa inyong panganay na anak at pagtalikod sa anumang ugnayan sa pamilya Almeda. Tumingin si Rafael nang may mapanuyang ngiti, tiwalang-tiwala na tapos na ang laban. Inaasahan nilang lahat na iiyak siya magmamakaawa o kukunin ang pera dahil sa desperasyon. Ngunit hindi umiyak si Maggie. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakakapit sa laylayan ng kanyang damit, humugot ng malalim na hininga at buong tapang na tumayo. Ang matalim na ingay ng pag-atras ng mabigat na silyang gawa sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, pumuputol sa kasinungalingang bumabalot sa hangin. Ang matalim na alingaw-ngaw ng pag-atras ng silya na dulot ng pagtayo ni Maggie ay panandaliang nagpatahimik sa buong silid. Wala ni isang patak ng luha sa kanyang mga mata. Sa halip na magmakaawa, tulad ng inaasahan ng mga kaharap, isang malamig at matapang na titig ang iginanti niya sa mga opisyales bago ibinaling ang kanyang paningin sa nanggigilalas na biyenan. Tinatanggihan ko po ang alok na iyan. Matatag na wika ni Maggie, ang boses ay hindi nanginginig kahit bahagya. Hindi nabibili ng barya ang karapatan ko bilang ina at lalong hindi kayang takpan ng pera ang mga kasinungalingan sa silid na ito. Kinuha ni Maggie ang isang makapal na folder mula kay Gabriel. Dahan-dahan niyang inusog ang mga pahina ng bank statement patawid sa ibabaw ng mesa, papunta sa harapan ni Doña Estrella, isang mabagal at sadyang galaw na eksaktong sinasalamin
kung paano inusog ng matanda ang peking video sa araw ng piyesta. Kung totoong pera ninyo ang ginamit ko papuntang Hong Kong, bakit malinaw sa mga dokumentong ito na buwan-buwan kong binabayaran ang nakasanglang bahay ng mga Almeda? Tanong ni Maggie habang nanliliit ang mga mata kay Estrella. Dugo, pawis at pangungulila ko ang sumalba sa pamilyang pinagmamalaki ninyo. Ako ang nagbayad ng utang ninyo, hindi kayo ang nagpalamon sa akin. Namutla si Doña Estrella. Napalunok ang mga tagapamagitan at mabilis na kinuha ang mga papel upang suriin ang katotohanan. Ngunit hindi pa tapos si Maggie. Tumango siya kay Gabriel na agad namang nagkonekta ng kanyang telepono sa isang maliit na speaker sa gitna ng mesa. Para po sa kaalaman ng lahat, narito ang buo at hindi ginalaw na recording ng usapan ng mag-asawa bago umalis si Maggie, kalmadong pambungad ng abogado. Kasunod nito ay ang pag-alingaw-ngaw ng tunay na boses ni Rafael sa loob ng silid. Malinaw at walang halong pag-aalinlangan ang mga binitawan nitong salita. Sa recording, pangakong aalagaan ng bata sa tiyan ni Maggie ang pag-amin na siya ang ama ng sanggol at ang patunay na umalis si Maggie sa bansa nang may buong basbas niya. Unti-unting nagbago ang timpla ng mukha ng mga opisyales. Ang kaninang pag-awa nila sa mga Almeda ay napalitan ng pagkabigla at pagkadismaya. Peke yan, gawa-gawa lang nila ang boses na yan para siraan kami. Mabilis na sigaw ni Doña Estrella, pilit ibinabalik ang kanyang huwad na kapangyarihan kahit halata na ang pagkalito sa kanyang mga mata. Hindi po yan peke. Lahat ng ulo ay lumingon patungo sa likurang bahagi ng kwarto. Umiiyak at nanginginig na naglakad palapit sa mesa si Caridad. Hindi na niya kinaya ang bigat ng kanyang konsensya. Humarap ang nakababatang pinsan sa mga opisyales at buong tapang na ibinunyag ang lahat. Totoo po ang sinasabi ni Ate Maggie, humihikbing pag-amin ni Caridad. Ako po ang nagnakaw ng telepono niya na naglalaman ng mga orihinal na ebidensya. Inutusan po ako ni Doña Estrella. Binantaan niya po ako na ipapakulong ang nanay ko dahil sa utang namin sa ospital kung hindi ko nanakawin ang cellphone. Patawarin niyo po ako. Gumuho ang perpektong entablado ng mga Almeda. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa loob ng silid. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nahagip ng matalas na paningin ni Maggie ang isang kakaibang palitan ng tingin sa pagitan ng mag-ina. Nakatitig si Rafael kay Estrella nang may siksik at nagbabagang galit. May ibinulong ang asawa sa kanyang ina, isang pilit na itinatagong tanong tungkol sa kung saan napunta ang isang malaking halaga ng pera. Isang lihim na pagtatalo na nagpapahiwatig na may mas malalim pang katiwalian sa pagitan ng mag-inang nagkukunwaring magkakampi. Sa labis na kahiyaan at pagkawala ng kontrol sa sitwasyon, tuluyang bumigay ang maskara ni Doña Estrella. Ang babaeng laging kalmado at kagalang-galang ay biglang nag-iba ang anyo. Namumula ang mukha at nanginginig ang mga labi sa matinding pagkainsulto, mabilis siyang humakbang palapit kay Maggie. Walang anumang babala, itinaas ng matanda ang kanyang kamay upang igawad ang isang malakas na sampal sa mukha ng manugang na sumira sa kanyang kaharian. Ang lahat ay napasinghap, naghihintay sa paglanding ng nakataas at nanginginig na kamay sa ere. Hindi umabot ang nanginginig na palad ni Doña Estrella sa pisngi ni Maggie. Bago pa man ito dumapo, isang matibay at malakas na kamay ang sumalo sa kanyang braso sa gitna ng ere. Mabilis ang naging kilos ni Gabriel, ang kanyang pagkakahawak ay hindi marahas, ngunit sapat ang diin upang pigilan ang anumang balak na pananakit ng matanda. Tinitigan ng abogado ang biyenan ni Maggie ng may seryoso at malamig na awtoridad. Hindi po ito ang tamang lugar para sa karahasan, Doña Estrella. Kalmadong wika ni Gabriel, ang boses ay sapat na upang marinig ng lahat sa loob ng silid. At sa harap ng batas, ang pananampal ay hindi kailanman magiging sapat na sagot sa mga katotohanang inihahain laban sa inyo. Napaatras ang matanda, pilit na binabawi ang kanyang braso, habang ang kanyang mukha ay nagkukulay ube sa tindi ng kahiyaan at galit. Ang mga tagapamagitan na kanina ay tila kampi sa mga Almeda, ay mabilis na nagbago ng pakikitungo. Binasa ng punong mediator ang formal na desisyon sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Dahil sa mga iprinisintang ebidensya ng pandaraya, pananakot, at ang kahinahinalang paglilipat ng pera sa offshore accounts, iniutos ng ahensya ang pansamantalang pagpigil sa lahat ng ari-arian ni Rafael at ang pagsasagawa ng isang malalim na investigasyon sa kanyang mga kumpanya. Nang marinig ang hatol, tila gumuho ang kisame sa ibabaw ng ulo ni Rafael. Ang lalaking kanina ay mayabang na nakangiti, ay biglang nanghina ang mga tuhod. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas sila ng silid
ngunit hindi doon nagtapos ang parusa para sa mga Almeda. Sa labas ng opisina nag-aabang ang isang grupo ng mga taong kanina pa nakikinig. Maraming mga kawani at iba pang mga OFW ang may hawak na kani-kanilang mga telepono kinukuhanan ng video ang bawat hakbang ni Doña Estrella. Nang makita ng matanda ang mga nakatutok na lens at ang mapanghusgang mga tingin ng publiko, ang mundong kinalakihan niyang kailangang hangaan, siya ay doon siya tuluyang iginupo ng katotohanan. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sukdulang kahiyaan na mawasak ang kanyang kagalang-galang na imahe sa harap ng maraming tao. Marahang napapikit ang matanda, unti-unting lumaylay ang kanyang balikat at dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan patungo sa sahig habang inaalalayan ng mga natatarantang bodyguard. Lumapit si Rafael kay Maggie, ang mukha ay basang-basa ng pawis at puno ng pagsusumamo. Lumuhod ang lalaki sa harap ng asawa, pilit na inaabot ang laylayan ng damit nito habang humihingi ng tawad sa gitna ng maraming saksi. Ngunit hindi na siya nakita ni Maggie bilang asawa o bilang ama ng kanyang mga anak. Para sa kanya, ang lalaking nasa sahig ay isa na lamang dayuhan na kailanman ay hindi naging karapat-dapat sa kanyang sakripisyo. Hindi tumigil si Maggie. Maingat siyang humakbang, iniiwasan ang mamahaling sapatos ni Rafael na parang isang maruming putik na ayaw niyang muling makapanakit sa kanyang landas. Nilagpasan niya ito ng walang anumang salita. Walang galit at walang lumingon, nilagpasan niya ang asawa na parang isang hanging walang halaga. Sa labas ng gusali sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, sandaling huminto si Maggie upang huminga ng malalim. Ngunit ang kanyang katahimikan ay agad naputol ng mahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na bulto sa kabilang panig ng kalsada. Doon sa gilid ng isang malaking poste, nakatayo ang kanyang panganay na si Junjun. Ang mukha ng bata ay maputla at puno ng mga luhang hindi mapigilan ang pag-agos. Nanigas ang puso ni Maggie. Napagtanto niyang kanina pa naroon ang anak at narinig nito ang lahat ng katotohanang pilit na itinago sa kanya ng pamilya Almeda. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi na kayanan ng bata ang bigat ng emosyon. Mabilis itong tumalikod at tumakbo palayo, iniiwan ang kanyang ina sa gitna ng kalsada. Ang tanging namayani sa pandinig ni Maggie ay ang mabilis at sunod-sunod na yabag ng pagtakbo ng anak, isang tunog na nagpapahiwatig ng sugat sa puso ng isang batang natuklasan ang katotohanan sa pinakamasakit na paraan. Ang mabilis na yabag ng pagtakbo ni Junjun ay tila isang malakas na tambol na nagpapakaba sa dibdib ni Maggie. Kahit mabigat ang kanyang pakiramdam at masakit ang kanyang mga binti dahil sa dinadalang sanggol, hindi siya nag-atubili. Sa tulong ni Gabriel, mabilis silang sumakay sa kotse upang sundan ang direksyon na tinahak ng bata. Natagpuan nila si Junjun sa isang lumang parke sa likod ng munisipyo, nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding paghikbi. Pinigilan ni Maggie si Gabriel na lumapit. Alam niyang sa pagkakataong ito kailangan niyang maging ina muna bago ang lahat. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa anak, bawat hakbang ay puno ng kaba at pag-aalaga. Nang marinig ng bata ang kanyang papalapit na yabag, hindi ito tumakbo muli, bagkus ay lalong isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Junjun anak, nandito si Mama, malambing na tawag ni Maggie habang dahan-dahang nauupo sa tabi ng bata sa semento. Sorry ma, patawarin niyo po ako. Humagulgol si Junjun, ang boses ay punong-puno ng pagsisisi, na tila ba binubura ang lahat ng sakit na naramdaman ni Maggie nitong mga nakaraang araw. Naniwala ako sa kanila. Nagalit ako sa inyo dahil akala ko totoo yung sinasabi ni Lola. Nahiya ako na kayo ang nanay ko, ang sama-sama ko pong anak. Naramdaman ni Maggie ang pait at tamis ng sandaling iyon. Inabot niya ang kamay ng anak at hinila ito upang mayakap ng mahigpit. Huwag mong sabihin yan anak. Wala kang kasalanan, bata ka pa at sadyang mapanlinlang ang mundong kinalakihan mo. Ang mahalaga ay alam mo na ang totoo ngayon. Mapaano ko po kayo mababayaran sa lahat ng tinis nyo? Tanong ni Junjun habang nakasandalang ulo sa balikat ng kanyang ina, ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Hinaplos ni Maggie ang buhok ng anak, isang pamilyar na kilos na matagal na nilang hindi nagawa. Anak, makinig ka kay Mama. Walang utang na loob ang mga anak sa pagmamahal ng magulang. Hindi mo kailangang bayaran ang bawat sakripisyo ko dahil ang makita kang lumalaking mabuting tao at masaya, sapat na premyo na yun para sa akin. Mula sa di kalayuan nakatayo si Gabriel sa tabi ng kanyang kotse, tahimik na pinapanood ang mag-ina.
May bahid ng ngiti at kalungkutan sa kanyang mga mata, tila binibigyan ng dalawa ng sagradong espasyo upang paghilumin ang kanilang mga sugat. Sa gitna ng kanilang pagyakap, may dinukot si Junjun mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay na matagal na niyang itinatago. Nanlaki ang mga mata ni Maggie nang makita ang maliit na laruang sasakyan, ang murang laruan na nahulog mula sa kanyang balikbayan box sa gitna ng kahihiyan sa piyesta. Pinulot ko po ito noong gabing yunmat bulong ni Junjun. Itinago ko po ito kasi kahit galit ako, ito lang ang tanging hawak ko na galing sa inyo. Akala ko po kinalimutan niyo na ako sa Hong Kong, pero noong makita ko itong laruan, alam kong hindi totoo yun. Naiyak muli si Maggie, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa wagas na kagalakan. Ang maliit na laruan na inakala niyang simbolo ng kanyang kabiguan ay siya palang naging tulay upang manatiling buhay ang munting ugnayan nila ng kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming pag-uusap, biglang naramdaman ni Maggie ang isang matalim at kakaibang sakit mula sa kanyang puson. Napahawak siya nang mahigpit sa braso ni Junjun, ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. "Mama, okay lang po ba kayo?" Nag-aalalang tanong ni Junjun. Sinubukan ni Maggie na tumayo, ngunit isang mainit na likido ang biglang dumaloy sa kanyang mga binti, kasabay ng isang impit na daing ng sakit na hindi na niya mapigilan. Napatingin siya kay Gabriel na noon ay mabilis nang tumatakbo patungo sa kanila. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo habang ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang pangalan niya na tinatawag ng kanyang anak. Napaaga ang pagputok ng kanyang panubigan dahil sa tindi ng emosyon at pagod ng nagdaang mga oras. Mabilis ang bawat ikot ng gulong ng sasakyan ni Gabriel habang tinatahak nila ang madilim na kalsada patungo sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng kotse, mahigpit na nakahawak si Junjun sa kamay ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at hindi tumitigil sa pagbulong ng mga dasal. Si Maggie naman ay nakasandal, pilit na kinakalma ang kanyang paghinga sa kabila ng bawat matalim na pintig ng sakit na tila humahati sa kanyang katawan. Walang ibang naririnig sa loob ng sasakyan, kundi ang mabilis na pag-ugong ng makina at ang impit na daing ni Maggie sa bawat paghila ng kontraksyon. Pagdating sa ospital, mabilis na inalalayan ng mga nurse si Maggie patungo sa delivery room. Naiwan sa labas sina Gabriel at Junjun, magkatabing nakaupo sa malamig na silyang bakal sa pasilyo. Ang amoy ng gamot at malinis na semento ay tila lalong nagpabigat sa hanging kanilang nilalanghap. Ilang oras ang lumipas, ang bawat segundo ay tila naging isang taon sa tagal. Paulit-ulit na naglalakad si Gabriel sa harap ng saradong pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa, pilit na itinatago ang sariling kaba. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, isang manipis at bagong iyak ang pumunit sa hangin mula sa loob ng silid. Napatayo si Junjun, ang kanyang mga mata ay nanlaki at unti-unting napuno ng luha ng kagalakan. Isinilang ang isang malusog na sanggol na babae, isang munting mom song na sumisimbolo sa pagtatapos ng mahabang gabi ng paghihirap ni Maggie. Maya-maya pa lumabas ang isang nurse at pinahintulutan silang pumasok. Nakita nila si Maggie maputla at hapong-hapo, ngunit may isang matamis at payapang ngiti sa kanyang mga labi habang yakap ang maliit na sanggol na nakabalot sa kulay rosas na tela. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Sa unang pagkakataon, hinayaan niya ang sariling maging mahina. Hinawakan niya ang maliliit at malambot na daliri ng sanggol. Sa sandaling iyon, isang luha ang dahan-dahang pumatak sa mata ng abogado habang inaalala ang pamilyang nawala sa kanya maraming taon na ang nakalilipas. Ang sakit ng kanyang nakaraan ay tila unti-unting nahuhugasan ng init ng bagong buhay na hawak ni Maggie. Ngunit ang katahimikan ng kanilang kagalakan ay panandaliang naabala nang makarinig sila ng malakas na boses mula sa labas ng pintuan. Si Rafael, sinusubukan nitong pumasok sa kwarto, pilit na iginiit ang kanyang karapatan bilang ama at asawa. Ngunit bago pa man ito makahawak sa hawakan ng pinto, hinarang na siya ng dalawang security guard. Ang utos ni Gabriel ay malinaw at formal, walang sino man mula sa pamilya Almeda ang may pahintulot na lumapit kay Maggie. Nakita ni Maggie mula sa awang ng pinto ang anino ng asawang pilit na nagmamakaawa, ngunit wala na siyang naramdamang kahit anong pait, tanging pagod at ang pagnanais na protektahan ang kanyang mga anak ang namayani.
Makalipas ang 2 araw habang nag-aayos na si Maggie para sa kanyang paglabas, pumasok si Gabriel sa kwarto. Ang kanyang mukha ay seryoso bitbit ang isang formal na brown envelope na may selyo ng korte. Tumayo ang abogado sa paanan ng kama ni Maggie at humugot ng malalim na hininga bago nagsalita. Maggie, may balita ako mula sa korte. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng bigat ng responsibilidad. Nanahimik ang buong silid. Maging si Junjun ay napatigil sa pag-aayos ng gamit. Tinitigan ni Maggie ang envelope, nararamdaman na ang nilalaman nito ang huling hatol na magpapasya kung tuluyan na ba silang magiging malaya o mananatiling nakakadena sa anino ng mga Almeda. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang envelope at ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, nag-iiwan ng isang malaking katanungan sa hangin. Ang tunog ng pagbukas ng papel ay sinundan ng isang mahabang katahimikan na tila ba tumigil ang paghinga ng lahat sa loob ng silid. Dahan-dahang binasa ni Gabriel ang bawat kataga sa dokumento habang ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na emosyon. Maggie, tapos na ang laban. Simula ng abogado, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa kaibigan. Ipinagkaloob ng korte ang full custody sa iyo para kay Junjun at sa iyong bagong silang nasanggol. Ang annulment ay aprobado na rin. Hindi ka na nakatali sa kanila. Wala na silang karapatang humawak o lumapit sa inyo. Hindi nakapagsalita si Maggie. Ang tanging nagawa niya ay yakapin ng mahigpit ang kanyang sanggol habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa munting mukha nito. Isang matinding ginhawa ang bumalot sa kanyang puso, isang pakiramdam na sa wakas pagkatapos ng maraming taon ng pagtitiis, ay malaya na siyang huminga ng walang takot. Wala nang Rafael na magmamanipula sa kanya at wala nang Doña Estrella na dudurog sa kanyang pagkatao. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Maggie sa Ilocos sa huling pagkakataon. Hindi upang makipag-ayos, kundi upang kunin ang mga natitirang kagamitan ni Junjun at tuluyan ng talikuran ng nakaraan. Habang nakatayo sa harap ng malaking bahay ng mga Almeda, napansin niya ang malaking pagbabago sa paligid. Ang mansyong dati ay puno ng yabang at kapangyarihan, ay tila ngayon ay binalot ng isang madilim na katahimikan. Nakita niya si Doña Estrella na nakaupo mag-isa sa malawak na beranda. Ang dating mapagmataas na matanda ay tila lumiit ang anyo, ang kanyang buhok ay mas maputi na at ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa kanya ay naglalakad na lamang ngayon nang hindi man lamang siya sinusulyapan. Ang pinakamabigat na parusa para sa isang taong nabuhay sa dangal at tingin ng iba ay ang maging hangin sa sarili niyang bayan, ang tuluyang makalimutan at iwasan ng lahat dahil sa kahiyahiyang katotohanang nabunyag. Hindi lumapit si Maggie upang manumbat. Hindi rin siya naramdam ng galit. Ang tanging namayani sa kanyang dibdib ay isang malalim na awa para sa isang babaeng naging bihag ng sariling kasamaan. Naglakad siya palayo nang walang sinasabi, iniiwan ang anino ng pamilya Almeda sa likuran niya habang ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila isang kumpas ng bagong simula. Gamit ang kanyang maliit na naipon at sa tulong ng mga koneksyon ni Gabriel, binuksan ni Maggie ang liwanag ng pag-asa, isang maliit na foundation para sa mga OFW na nakakaranas ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Nais niyang maging tinig ng mga kababaihang tulad niya na minsan nang nawalan ng pag-asa. Isang hapon habang nag-aayos sila ng mga gamit sa bago niyang opisina, napansin ni Maggie ang kanyang lumang wedding ring sa loob ng kanyang pitaka. Tiningnan niya ito ng matagal, ang gintong sumisimbolo sa 10 taon ng kanyang sakripisyo. Ngunit sa halip na itago o ibenta ito, dahan-dahan niya itong inilagay sa loob ng isang donation box para sa mga nangangailangan. Sa huling pagkakataon, ang mapait na bahagi ng kanyang nakaraan ay ginawa niyang paraan upang makatulong sa iba. Lumapit si Gabriel sa kanya habang papalubog na ang araw. Ang kulay kahel na langit ay nagbibigay ng isang mainit na liwanag sa kanilang paligid. Inilahad ng abogado ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan at isang pangakong hindi kailangan ng maraming salita. Handa ka na bang magsulat ng bagong kabanata, Maggie? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang malambot na musika sa pandinig. Hindi bilang isang kliyente at hindi bilang isang biktima, kundi bilang ikaw. Naramdaman ni Maggie ang init ng kamay ni Gabriel nang dahan-dahan niya itong tanggapin.
Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong pag-asa na kayang magmahal muli. Tumingin siya sa malayo sa kanyang mga anak na naglalaro sa di kalayuan at alam niyang sa wakas nahanap na niya ang totoong tahanan. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang lalaki ang bumaba, may bitbit na isang bungkos ng puting rosas, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Nanatiling nakatayo si Maggie sa likod ng rehas na bakal ng kanilang munting hardin, pinapanood ang dahan-dahang paglapit ni Rafael. Ang lalaking dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa kaba, at saya ay tila isa na lamang estrangherong bitbit, ang mga bulaklak na wala ng bango para sa kanya. Inabot ni Rafael ang mga puting rosas, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at bakas ng mga gabing walang tulog. Maggie, alam kong huli na, pero sana kahit para sa mga bata bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bulong ni Rafael, ang boses ay nanginginig sa pag-aalinlangan. Wala na si Mama sa bahay, mag-isa na lang ako. Nagsisisi ako sa lahat. Tiningnan ni Maggie ang mga rosas pagkatapos ay ang lalaking naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng mahabang panahon. Hindi siya nakaramdam ng galit kundi isang malalim at payapang pagtanggap. Rafael, pinapatawad na kita. Malumanay na sagot ni Maggie na naging dahilan ng panandaliang pagkislap ng pag-asa sa mga mata ng lalaki. Ngunit pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka sa isa pang pagkakataon, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit sa puso ko. Pinapatawad kita para sa sarili kong kapayapaan. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ang babaeng minahal mo noon ay matagal nang namatay sa gitna ng ulan sa Ilocos. Ang kaharap mo ngayon ay isang inang natututo ng mahalin ang sarili niya. Dahan-dahang isinara ni Maggie ang gate, isang tahimik na simbolo ng pagtatapos ng kanilang kwento. Pinanood niya ang pag-alis ng sasakyan ni Rafael hanggang sa maglaho ito sa kanto kasabay ng tuluyang paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa nakaraan. 2 taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng isang malawak at maliwanag na conference hall, umaling-awngaw ang tunog ng masigabong palakpakan ng mga tao. Nakatayo si Maggie sa gitna ng entablado, suot ang isang simpleng terno na gawa sa katutubong tela ng Ilocos. Siya na ngayon ang kinikilalang boses ng mga OFW, ang tagapagtanggol ng mga inang nakaranas ng kawalang katarungan. Sa harap ng mikropono, ibinahagi niya ang kanyang huling mensahe para sa mga kababaihang tulad niya. Ang totoong paglaya, Panimula ni Maggie, ang kanyang boses ay matatag at puno ng inspirasyon, ay hindi matatagpuan sa paghihiganti. Matatagpuan ito sa sandaling mapagtanto mo na ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa utang na loob na ipinupukol sa iyo ng iba. Ang pagpapatawad ay isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili upang muling makalakad ng tuwid. Huwag kayong matakot magsimula muli, dahil ang bawat sugat ay tanda lamang na kayo ay lumaban at nagtagumpay. Nang matapos ang programa, bumaba si Maggie sa entablado at agad siyang sinalubong ng isang matangkad na binata. Si Junjun na ngayon ay isang masayahing estudyante, ay mahigpit na yumakap sa kanyang ina. Sa likuran nito, bitbit ni Gabriel ang isang malusog at bungisngis na batang babae, na ngayon ay marunong na ring tumawag ng mama. Naglakad silang 4 patungo sa labas ng gusali. Ang malamig na simoy ng hangin ng dapit hapon ay humahaplos sa mukha ni Maggie, nagdadala ng amoy ng bagong luto na hapunan at ng katiyakan ng isang payapang tahanan. Habang naglalakad, naramdaman ni Maggie ang marahang paghawak ni Gabriel sa kanyang baywang, inaalalayan siya sa bawat hakbang. Isinandal ni Maggie ang kanyang ulo sa matibay na balikat ng lalaki, ninanamnam ang katahimikang matagal niyang ipinaglaban. Wala mang marangyang titulo o gintong alahas, taglay naman niya ang pinakamahalagang kayamanan, ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit, at ang kalayaang maging tunay na sarili. Nahanap na ni Maggie ang kanyang tunay na Ilocos, hindi sa isang lugar, kundi sa piling ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanyang puso. Kasabay ng dahan-dahang paglamlam ng sikat ng araw sa abot-tanaw, tuluyan nang nanahimik ang mga unos ng nakaraan, at ang tanging natira ay ang matamis na himig ng isang bagong simula.